Konnichiwa mga ka-wanderer. Let's go! Tara, samahan niyo kami sa panibagong adventure papuntang Mount Nakugiri dito sa may Takayama, Chiba. Wala pang tao. Sakto. Inagahan na nga namin para hindi masyadong mainit. Pumila na nga muna kami dito sa may ticket lane at nakita nga namin na paparating na itong sasakyan namin mamaya. Sa second time na namin makakasakay dito sa ropeway para mag-hiking dito sa may Nakuguriyama. Time check, 9 o'clock in the morning kaya open na nga yung bilihan ng ticket. 1,200 Japanese yen per adult nga pala yung back and forth na pagsakay sa ropeway. Nakalagay nga dito sa pamphlet nila that they will take you in the scenery of Minami Boso from a moving observatory and visit famous locations. Bongga yarn! Nakasakay na nga kami kaya kita-kita mo sa baba yung kanilang parking space. Kitang-kita nyo naman na excited na nga dyan si Miyuki at sobrang kalikot. Hindi na nga siya magkaintindihan kung saan titingin at sobrang ganda talaga ng view dito sa ibaba. Sobrang cute naman ang aming little wanderer. Makalipas nga ang ilang minuto ay nakarating na rin kami dito sa itaas. Hindi pa nga kami nakakapagsimulang mag-hiking may nagpapaharga ng isang bata. Pag akyat mo nga sa hagdan ay matatanong mo na itong Tokyo Bay at ang napakagandang tanawing ito. At kung papalarin ka nga at maganda ang panahon ay makikita mo rin dito ang Mount Fuji. Dahil gutom na din ay kumain muna kami dito ng ramen. Ganito nga kaganda ang view na matatanong mo sa may bintana habang kumakain ka at humihigop na masarap na ramen. Para sa akin nga ay the best na pumunta dito tuwing autumn season dahil makita mo talaga yung ganda ng lugar dahil sa pagbabago ng kulay ng mga dahon. Diyan nga pala sa restaurant na yun mabibili ang kanilang specialty black vanilla soft ice cream. Tumambay nga muna kami dito para mag-sightseeing bago kami mag-start mag-hiking. Sobrang nakaka-relax talaga yung gantong kagandang tanawin. Dahil kahit mainit ay medyo malakas naman yung hangin. Magtatanghali na nga kaya nag-start na kami mag-hiking dahil hanggang alas 4 lang ng hapon sila open ngayong linggo. Yan. Mami! Andyan na ang mami! Hiking din pag may time. Yeah. Oh! Para malibot mo yung buong lugar, kailangan mo magbayad ng 700 each per adult para makarating ka sa The Big Stone Buddha. Ito nga yung binigay sa amin na mapa para sa iba't ibang ruta dito sa lugar. Una nga namin pinuntahan itong Yakushak Canyon. Nag-i-start na mag-autumn, no? Color. Nag-change na ng color yung mga dahon. Nakarating na nga kami dito sa tinatawag nilang The Goddess of Mercy. Ginawa daw ito bilang pag-alaala sa mga taong namatay during World War II. Sunod nga namin pinuntahan ang Jigoku no Zuki or the View of Hell. It is probably the most famous view in the mountain of Chiba. Sa sobrang famous nga ay talaga naman pinipilahan ang The View of Hell para lang makapagpa-picture. Kahit pagod sa pag-hiking ay bata man o matanda ay talaga naman nagtitiis sa init ng sikat ng araw. Kanya-kanya nga ang inuman ng tubig at kain ng kanilang bawang onigiri habang naghihintay sa pila. After nga ng mahabang pila ay nakapagpa-picture din. Ang nagustuhan ko nga lang din sa lugar na ito is napaka-accessible ng pag-hiking dahil may mga hagdan at may mga rails na pwede kang mahawakan kapag napapagod ka na. Adi? Ako talaga hanga sa mga matatandang Hapon ay biruin mo ako'y tatog na ang tuhod pero sila'y tuloy-tuloy pa rin sa pag-hiking kahit napakatatarik ng hagdan. Pangko-pangko pa nga dyan ni Daddy si Miyuki at napapagod na daw. Ito ang si Miyuki inaawa na sa kanyang daddy at naglakad ng mag-isa.
Sa wakas, sa daming pagod ay nakarating din dito sa Stone Buddha. Madami-dami din tubig ang aming nabili sa uhaw. Sa daming alam ni Miyuki, pati post ng Buddha ay ginaya na. Hindi yan, ayun nga ang gagayahin mo, hindi na yung kanina. Ito nga palang Buddha na ito ay pinaniniwalaan nila na nakapagpapagaling daw ng may mga sakit. Ganito nga pala kaganda yung bubungad sa inyo pagkatapos na inyong mahaba-habang pag-hiking. Bumili nga ako nitong fermented plum or omeboshi at itong Japanese sweets. After nga makapagpahinga at makalibot ay bumalik na rin kami para kumain. Sa ibang ruta na nga kami dumaan para mabilis na makarating sa pinakaitaas. Makikita mo nga dito yung mga iba't ibang uri at mga maliliit na klase ng Buddha. Hanga talaga ako dito sa Japan kahit na ganito kaliblib yung lugar ay meron pa rin silang mga security camera. Dahil sa haba at sa pagod ng pag-hiking ay sa palagay ko marami-rami ang makakain namin ito. For the pahinga muna ang mga person at mahaba-haba pa ang aming aakyatin. Hindi ko na nga nabidyohan yung iba namin na daanan kasi nagmamadali na rin kami at sobrang gutom na. Pagkapahinga nga, bumaba na din kami at nandito na yung Ropeway na sasakyan namin pabalik sa parking space. Habang nandito nga ako sa loob ay seafoods yung nasa isip ko na aming kakainin. Hindi naman kami halatang gutom na at pandalas na ang lakad. At dahil linggo ngayon ay nakadalwa kaming restaurant na fully reserved na napuntahan, kaya nag-decide kami na dito na lang kumain sa may Kanaya Seafood Restaurant. Isa nga ito sa famous restaurant dito sa may Katayama, Chiba dahil sa mga siniserve nila ng mga fresh seafoods at ang bubungad sa inyo habang kumakain na ganito kagandang tanawin ng Kaneda Bay. Finally, dumating na nga yung order ni Miyuki. Sino ba naman ang hindi matatakam kapag ganito kaganda yung servings? Nakaserve pa talaga sa maliit na boat. O, diba? Sumunod nga dumating itong order ko na fresh seafood set. Iihawin lang natin ito saglit at pwede nang kainin. Yum, yum, yum. Ito nga pala yung in-order ni Daddy na tempura bowl set. After nga makakain at makapagbayad, ay pumunta muna kami sa tabing dagat para tumambay. Dito na nga kami nagpalipas oras at naod muna ng sunset bago umuwi. O siya, hanggang dito na lang. Thank you for watching. Bye!